tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Magandang araw, mga kababayan, mukhang pinagtatawanan lamang ni Pangulong Marcos Jr. itong statement na binitawan ni Pastor Apollo Kibuloy na naglabas nga siya ng mga kondisyones bago umano ito sumuko sa ating mga kapulisan or NBI at dahil para sa kanya umano ay may sabwatan itong si Marcos Jr. at ng Amerika para siya nga ay ipapahuli at delikado umano ang kanyang buhay. Kaya naglabas siya ng kanyang kondisyones para hindi siya umano ipagkaloob nitong administrasyong Marcos sa Amerika. Kaya para kay Pangulong Marcos, parang hindi naman umano maganda na siya pa ang magbibigay ng mga kondisyones sa gobyerno, siya umano ang akusado. At ang sabi ni Pangulong Marcos umano ay susundin nila umano ang batas. Nangako nga ito na ang lahat umano na proceeding ay magiging patas. So mga kababayan po natin, matandaan natin, itong si Pastor Apollo Kibuloy ay matagal na ring kilala nitong mga Marcos. Sa katotohanan, itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang programang Isiminay ay isa sa mga tumulong kay Pangulong Marcos at dumipensa nung puno ito ng batikos, lalo na ang termino na magnanakaw never again ay pinaliwanag at ipinaglaban ito ng Isiminay at si Pastor Apollo Kibuloy dahil para sa kanya, kaya niya ito ipinaglalaban, kinampanya sa kanyang nasakupan ng Kingdom of Jesus Christ, itong si Pangulong Marcos, dahil umano'y nangako itong si Pangulong Marcos na susundan niya ang pulisiya ng administrasyong Digong, lalo na sa war on drugs at sa foreign policy. Pero bumabalintong na nga ito, mga kababayan po natin. At napansin po natin ang media mukhang may nakalimutang itanong o mukhang takot lang. Ano kaya ang nakalimutan nilang itanong, mga kababayan? It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. How about sa pagbalik ni How about the? How about sa pagbalik ni Congressman Teves? Oh. Ano ang mapangako ng gobyerno sa kanya? The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. So yan nga po ang mga sagot ni Pangulong Marcos sa katanungan ng media. Pero mukhang nakatalimutan ata ng media na tanungin patungkol sa PDEA report na inilabas ni Maharlika at umano'y peaking result ng kanyang pulburon testing. So mukhang hindi talaga ito pinapansin ng media at mukhang natatakot din silang tanungin ang ating Pangulo, mga kababayan po natin. Ngunit itong kanyang katanungan, kanilang katanungan patungkol nga kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Teves ay pareho umano nabibigyan ng patas na proceeding umano pagdating sa korte. At yun, ano ang magiging reaksyon kaya ni Pastor Apollo Kibuloy sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na mukhang pinapaasa naman siya na safety at walang masamang mangyayari sa kanya kung sakaling susuko nga ito sa ating gobyerno. Marami na actually yung nanawagan na sundin na lang ni Pastor Apollo Kibuloy ang procedure, sundin na lang ang batas po natin at wag na magtago at sumuko na. So dahil may warrant of arrest na siya at sabi nga nila ito naman umano ang kanyang challenge na hindi dapat sa House of Representatives, hindi naman umano sa Senado. Ito na nga ang sabi ni Boying na ito umano ang kanyang challenge na kasuhan siya dahil sasagutin niya umano sa tamang forum. So ngayong kinasuhan na siya, ngayong pinaparesto na siya, mukhang natatakot umano itong si Pastor Apollo Kibuloy. So mukhang interesado na ipaparesto talaga at ipapakulong itong si Pastor Apollo Kibuloy at kahit makapiyansa pa siya umano, makababayan po natin sa unang warrant niya, itong lalabas umano ayon kay
Secretary Boying Remulla, ito umanong lalabas na panibagong warrant ay non-billable. So talagang mukhang mabubulok na nga sa kulungan ata itong si Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling ma-extend pa ang termino ni Pangulong Marcos, dahil alam po natin na hanggat si Pangulong Marcos, si Tamba ang nakaupo sa pwesto, mukhang malabong ata na mabigyan ng tsansang makalaya itong si Pastor Apollo Kibuloy, dahil mukhang hindi nila papayagan at itong Isiminay mukhang hindi rin papayagan na magkaroon talaga ng prangkisa. So nakita natin ngayon sa Senado mukhang bumabaliktad na. Kaya kabado na rin po talaga mga kababayan po natin itong Isiminay, dahil mukhang may issue talaga ng politika dito. Yan po yung aking personal na nakikita. So posibleng magkatotoo yan, posibleng hindi. Yan po ay ating personal na analysis at opinion. Kayo po, may sariling komento po ba kayo, opinion patungkol sa mga ating napag-usapan sa isyong ito? Comment na po mga kababayan.